Paglabas ng sanggol sa sinapupunan, ano kaya ang unang hakbang upang makasiguro ang ina na lumaking matalino at malusog ang kanyang sanggol? Upang makisabay sa pagbabago ng ating lipunan at dulot na rin ang pagiging abala ng tao sa samot-saring bagay, sinasabing ang formula milk daw ay isang mabisang solusyon upang mas madaling mapakain ng mga sanggol kahit wala ang ina. Ang mga siyentipiko ay nakagagawa lamang nito gamit ang mga synthetic materials mula sa hayop at paghahalo ng mga kemikal. Subalit mapapansin din naman sa mga statistika na tumaas ang morbidity at mortality rate sa mga sanggol nang mauso ang formula milk. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa ng United Nations Children Fund o UNICEF, the best way to start life is through breastfeeding. Kaya naman noong 1990, ipinatupad ang Inosente Declaration, isang strategiya upang mapalawak ang kampanya sa paggamit ng gatas ng ina para sa kanilang mga sanggol. Bilang pakikiisa, ang Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan sa Pilipinas, pinaigting ang information dissemination ng breastfeeding to reach the awareness of our moms. Ano nga bang mayroon sa gatas ng ina kumpara sa mga formulated milk? There are a number of breast milk components that are extremely beneficial for the development of the babies. Mayaman ito sa immunoglobulin na siyang depensa ng sanggol sa mga known bacteria and viruses. Ang immunoglobulin ay concentrated sa colostrums o ang pre-milk substance na lumalabas sa ina sa loob lamang ng unang 3 hanggang 5 araw mula sa kanyang panganganak. Ang lactoferrin, isang iron-binding protein na hindi matatagpuan sa mga formula milk. Ito ay may direct antibiotic effect sa mga bakterya tulad ng Staphylococcus at E. coli. Mayroon din itong lysozyme, isang potent digestive ingredient. Ang growth factor which encourages the growth of lactobacilli, isang good bacteria. Allergic factors at ang DHA at ARA, which are main long-chain fatty acids found only in human milk, are essential for structural components especially in brain and the retina. Ang mga components ng breast milk ay napatunayan na beneficial sa paglaki ng mga sanggol at ito'y ayon sa mga pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko at health practitioners, lalo na ng kanilang pagkumparahin ang health status ng breastfed at formula-fed child. Napatunayan mga batang lumaki sa gatas ng kanilang ina ay madalang magkasakit. Ayon pa sa American Academy of Family Physicians, children weaned before 2 years of age are at increased risk of illness. Nangangahulugan ito na mas maiging ipagpatuloy pa rin ang pagpapasuso sa bata kahit lampas na ito ng 2 taon. Bukod pa rito, sila rin lumalaking matalino, masigla at well-adjusted sa kanilang kapaligiran. Hindi lamang mga sanggol ang nakikinabang, bagkus pati na rin mga ina. Nursing delays the return of fertility in some women by suppressing ovulation. Ito rin ang pananggalang laban sa osteoporosis at pinapababa ang posibilidad ng rheumatoid arthritis, insulin requirement ng mga diabetic at mas madaling ma-maintain ng mga nanay ang kanilang hugis dahil epektibo din ito sa pagbabawas ng timbang. It also reduces the risk for breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, and endometrial cancer. Higit pa rito, ang breastfeeding ay nagpapatatag ng relasyon ng ina at ng anak as it establishes emotional bonding between them. Man is one of the 4,237 species ng mammals. All breastfeed their young. For thousands of years, man has relied on human breast milk to ensure its survival as a species. Ito ang kanyang naturalesa at napatunayan ng walang makahihigit sa gatas ng ina pagdating sa kalusugan at paglaki ng kanyang anak. Ngunit alam niyo ba mga kabred na ang discovery na ito ay matagal nang nakasulat sa banal na kasulatan? Sinasabi sa unang Pedro, Kapitulo 2 sa talata ay 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Spiritual na kahulugan o daanin man sa literal, mabuti pa rin talaga ang gatas na walang daya o natural na galing sa ina ng sanggol. Magpahanggang ngayon, wala pa ring formulasyon na naimbento ang tao upang eksaktong tapatan ang breast milk na inilalabas ng isang ina para sa kanyang sanggol. Kaya naman, breast milk is still the best for your baby. Isa namang patunay ng pagiging scientific ng Biblia.